At isang maganda at pinagpalang gabi po sa ating lahat. Welcome to another live broadcast. Ito ay unang-unang episode natin sa last quarter na Yes, ito Bishop. ng 2025. Baka may nakadungaw dyan, ha? O, di ba? At alam niyo po, sa pagkakataong ito, ginagawa nating special pong episode ang Lighthouse Cafe na ito sapagkat yung mga maugong na pinag-uusapan sa lahat ng bahagi po sa ating lipunan. Tama Di ba? yan, Bishop. Magmula sa mga investigasyon tungkol sa mga flood control projects, ang mga korupsyon, at kung ano-ano pa. At alam niyo po, ang tanong po ng ating mga taong bayan, no, lalo na po sa pagbabudget, sa national budget, no, paano nga po Yes. ba na ipapasok sa budget yung napakahalaking halaga po, no, na hindi lang milyon pero bilyon po na ginagamit naman po sa mga maanumalyang, apparently, no, mga maanumalyang proyekto ng tulad ng DPWH. No? So, sinasabi nga po la Bishop, ang tawag daw doon ay insertions. No? So, abangan niyo po yan mamaya sa What's Brewing. It's a very relevant topic at kasama po dito mga kapanayam si Secretary Baby Pascual and Secretary Attorney Myra Villarica. So, we hope you'll be blessed with our topic tonight. Stay with us for an hour of good talks. Ako po si Reza Abante Gebra. At ako po si Bishop Ruben Abante. Join us and let's have good talk over a good coffee. Welcome to the Lighthouse Cafe. Ang episode po natin ngayon ay subaybayan po ninyo. Huwag niyong papalitan yung channel na yan. Tama na yung channel niyo, GCTV Channel 185. At ito ang programang Lighthouse Cafe TV Talk Show. At tayo ay nag-uusap lang. Tinitingnan natin ang mga issues, lalo na yung mga current issues ngayon. Alam niyo, ang dami nating kabigatan sa ating lipunan. Mayroong lindol sa Cebu. Ilang bagyo na ang dumaan sa atin. Ano po? Mayroon pang threat ng pagputok ng bulkan. So, itong mga kabigatang physical na ito ay ilan lang. At lalo na yung kabigatan po sa hinaharap ng ating lipunan sa mga nag-iimbestiga ng mga ahensya ng ating gobyerno. Ano po? At para bang marami ng mga kababayan natin ang hindi na alam kung anong gagawin. Kaya nga po, sa pagkakataong ito, inisip natin kung sino ang magandang imbitahan natin upang makibahagi sa ating usapin sa gabing ito sa ating Lighthouse Cafe TV Talk Show. Kaya napakaganda. Nabanggit na ni Reza kanina ang ating mga panauhin. Ang una po dyan ay si Secretary Luz Baby Pascual. Siya ang dating PLLO Secretary. At siya ay naging Presidential Legislative Advisor. At she was also a former Undersecretary ng PLLO. Yan po yung namamagitan between the executive at yung legislative. Kaya lahat po ng mga detalye kung ano sa gitna ng ehekutibo at ng legislatura ay may kinalaman po siya. She actually worked also with the Department of Tourism, handled the Balikbayan Law Program at yung mga legislative program and legislative liaison ng departamento. Okay? At marami pang iba. Napakahalaga po na makakuha tayo ng informasyon sa kanya tungkol sa mga kung anong mga usapin natin. Ikalawa, si Secretary Attorney Myra Villarica. O kaya ang tawag sa kanya Attorney May. Ganda, no? Okay. At umaawit din ito. Okay? At alam nyo, siya ay former secretary ng Senado mismo. And more recently, siya ay secretary ng Commission on Appointments. O yung CA. Ano po? And as a young lawyer, she started working in the Senate during the 9th Congress, then served as executive branch, as Undersecretary in the Department of Tourism. Kaya ang mga panauhin po natin ay talagang bihasa na po. Okay? At masasabi natin, authority on the subject na ating pag-uusapan. Kaya samahan niyo na ako. Okay? Batiin natin sila. Well, Secretary Baby Pascual, magandang araw sa iyo. Isang mapagpalang gabi po sa ating lahat, isang karangalan po at pinupuri ko po ang Panginoon at kami po ay inyong naimbitahan dito para makatulong na rin at mai-share po ang aming nalalaman ng buong katotohanan at pawang katotohanan lamang. At salamat sa pagpapaunlak mo. Para ka nakaharap sa korte at pawang katotohanan lamang. Okay. And Secretary May, Good evening po, Bishop. Maraming salamat. I'm so thankful to have been given the chance to join you in tonight's program. Napakalaking honor po for me to be able to have this chat
with you on Yes. your wonderful program. Kwentuhan lang naman Yes. Pero alam nyo, matagal ko nang hinagad na makausap kayong dalawa. Sapagkat na magsimula ang mga issues na ito, naisip ko agad kayo Oo Pero teka muna, babatiin ko muna kayo sapagkat ang ganda ng kulay nyo ngayong gabi. Sa hindi sinasadyang pangyayari. Nagkatugma Pero kayo talaga yung magkaibigan kayong dalawa. Matagal na po, dekada na po ito. At dito po mapapatunayan yung Teka muna, medyo dekada-dekada, bata pa wala pa po. Ay, kasali po ba ang edad sa pag-uusapan? Hindi po, dito po masasabi na yung friends closer than a brother. Sabi nga po sa ating Bible, na kami po ni Myra talagang pinagpala sa pagiging magkaibigan namin. And ito po ay aming pinagpapasalamat sa Panginoon. Okay. At alam mo, Secretary Baby, ang ating programang itong Lighthouse Cafe TV Talk Show, ang pinanggagalingan nito ay ministry ng Lighthouse Bible Baptist Church. Kaya kung this is actually a faith-based program. No? At nahalata ako yung iyong pananalita para bang ikay isang mananampalataya. Ako po ay nakakilala sa Panginoon na ako po ay nasa murang edad pa lamang at ito isang pagpapala po and I'm so glad that I have served this country and still serving on my private capacity and with the rules that I have as a Christian. So dala mo ang pananampalataya sa iyong involvement sa governance. My being a Christian is something that I don't compromise. Well, amen to that. Hatak ka na doon, Secretary Myra. Hatak. Oo. Good influence siya sa akin pagdating sa bagay na yan. Very good. Sana alam mo siyempre, Secretary Baby, ito ang hangad natin sa mga nakaupo sa ating pamunuan, hindi ba? If only everyone has what we call fear of God. Madalas yan ang aking binabanggit No? Lalo na ngayon, marami ang parang question ng mga tao. Iba-iba ang bibigat. At umuugong yung maraming parang ipinaglalaban nila kung ano. Lalo na parang ang ating mga kababayan, yung ilan ay nagiging hopeless dahil kalat na kalat itong investigasyon na ito. Okay? Pero tayo, let's put first yung ating pinaka-platform dito. Ang ating pong platform ay hindi manggiba ng governance. Yeah. Okay? At kung meron man tayong problema, makaambag tayo sa kung ano ang maaaring maging kahinahunan ng lahat. No? Mawala yung panic. Hindi ba? Yung bang kaguluhan, kung halimbawa magulo ang lahat ng mga issues, bigyan po natin ng kaliwanagan sa pamamagitan ng pagkakape. Yun. Okay. Let's drink to that. Anyway, so, Attorney Secretary Myra, bilang Senate Secretary, at ano ang iyong pinaka-role? As Senate Secretary po, ang pinaka-head of the Secretariat of the Senate. And as such, we support the mandate of the members, the senators, who do the actual legislative work. One of the most important functions ng Senate Secretary is to certify to the correctness of all the measures and resolutions that have been approved by the Senate. Napaka-importante po nun. Kasama dito ang pag-certify sa veracity and correctness of the General Appropriations Act. Which is one of the major laws. Yes, opo. Okay. At kinakailangan ay hayag lahat at maliwanag. Kung ano po ang ipinasa ng Senate, word for word, comma for comma, number by number, the amount as stated, because we're talking of the budget, must be certified to be true and correct. At yung iyong pag-certify, kasama ka sa pumipirma sa naging batas. Tama po yun. That is my responsibility and I'm accountable for that. So, pagkatapos ng pirma ng Senate President, nandun ka sa ilalim. Yes po. In fact, I certify first, huli po ang Presidente. Ay, ang Senate President. Oo. Anyway, at ako'y magpapasalamat sa kanya, Secretary Baby, sapagkat nung pumasa ang National Baptist Day, Republic Act 11897. Memorize ko yan. 2022. Oo, 2022, July 2022, Tama nang po, ito'y tama po naging siya. batas. Nakapirma ka bilang And Senate that's an honor Secretary. for me to have signed that and certified that law has Oo. passed. Kaya nung nakita ko yung pirma mo, sabi ko talagang kinakailangan ipagdiwa ng mga Baptist itong selebrasyon ito.
And looking forward tayo sa January 8, no, 2026, no, when the National Baptist Day will be celebrated by all the Baptists in the country. Kasi medyo trabaho ko yun, Secretary Baby. Ako ang chairman ng National Baptist Day Committee. Well, so ibig sabihin, hindi pwedeng magkaroon ng GAA, no, at maging batas ito na walang kinalaman ng opisina mo. And you have to make sure na maayos ang lahat. Totoo yan. Mabigat na Oh. responsibilidad. Okay. Now, Secretary Baby, ikaw naman. PLLO Secretary. Anong pinakaibig sabihin yan? Ang PLLO po stands for Presidential Legislative Liaison Office. And at the same time po, ako rin po ay naging Presidential Legislative Advisor of the President. Of course, Presidential. Oh. Ngayon po, gusto ko rin pong sabihin ng pinasa po ang ating National Baptist Day. Ako po ang current secretary Of noon. course. So ito po ay Alam isa sa ko yun. mga inalagaan nating batas. Oo. And as I've said, I'm a proud Baptist. Oo. And praise God for that. Ang role po ng isang PLLO Teka muna, secretary. ikaw ang tinatawagan ko para malaman ko nasaan na yung batas. Opo, opo, talagang kinukulit po ako ni Bishop Abante noon. At talagang tuwan-tuwa po kami nung nasa plenary po ito at inapprove. Yes. Nandun po siya, nandun po tayo noon at tayo po ay nagagalak at pinupuri ang Panginoon dahil ito po ay naging batas na po, enacted into law, nandito na po ito, Republic Act na po ito at hindi po. Ang Republic Act po ay pangalawa po sa pinakamataas na batas sa Pilipinas. Oo, tama. After po ng Constitution, Republic Act na po at ito po ay naitala na, nakatala na po sa ating Oo. kasaysayan. Unless ito i-amenda, no? Revise Wala na and tayo sa mundong ito, nandiyan pa yung batas na yan. Yes. Okay, Yes. napakaganda. Anyway, balik tayo doon sa tanong ko, PLLO Secretary. So ang PLLO Secretary po plays a very good important role po sa legislation. Mhm. Bawat batas po ay aming inaalagaan. Mhm. Mula po sa pagpapalit ng pangalan na eskwelahan, kalsada, Oh. hanggang sa GAA po at sa lahat po nagshe-shepherd po kami ng batas. So, gaya po na inyo nasabi, ako po yung dating our office is between the President and the Legislative Branch of Government. So, sa ating pong topic tonight, isa po ito sa mga batas. Alalahanin po natin na ang GAA, ang budget po natin ay isa ring batas. Nag-uumpisa po ito sa Tama. House Bill hanggang maging GAA. Isa po ito sa inalagaan namin at every step of the way po hanggang maging pirmahan po ito ni Presidente and acted into law ay nandun po ang PLLO. Kinakailangan ang pinaka-default mo ay ikay nasa ilalim ng opisina ng presidente. Apo. Kaya ikaw ang nakakaintindi ng programa ng ehekutibo. Apo. At dadalhin mo yung programa at gagawin mo na kinakailangan naintindihan ng legislatura yung programa ng ehekutibo. Yes po. At isa pa, mas role pati ay na minamatyagan namin ang bawat step of the way. I mean, from first reading until the enactment of the law. So, nandun po Okay. kami. Okay. Aba, mahalaga itong pinag-uusapan natin sapagkat ang topic natin ngayon ay yung cycle kung paanong ang GAA ay nagiging GAA na batas. No? At ang pinanggagalingan niyan ay yung programa ng ehekutibo na ang title naman ay NEP. Palagay ko maipaliwanag. Ikaw siguro mismo Ako po, muna. tapos siguro si Attorney Yes. Myra po, ito po ay talagang isa po sa mga talagang bihasa Oo. sa... Siguro po yung maumpisan ko, Attorney, if I Yes. may. Ang nanggagaling po muna ito sa preparation po na NEP. Oo. Siguro, ano lang po, maikli lang, National Expenditure Program. Teka muna. Nakasumpong po tayo ng isang dokumento. Aba, ayos. Oo. Ayan, kaya nakikita ninyo, no? Ito pong dokumentong ito ay may title na budget cycle. At ito dapat, porque ito'y naroon bilang dokumento ito galing DBM, may kinakailangan alam po ng lahat. Okay? Hindi lang alam nila, alam ng bawat mambabatas, no, sa House at sa Senado, kundi tayo rin. Kasi tayo maraming tanong kung paanong ang GAA ay nangyayari, anong dinadaan ng proseso. So, alam nyo kinakailangan, naniniwala ako na, Secretary Baby, naniniwala ako na tayo bilang mga mamamayan, dapat may ambag dito Hindi lang tayo nakikigulo, kundi naintindihan natin. Mahirap yung marami tayong tanong, hindi naman tayo nagre-research.
sa mga katugunan nito. Hindi ba? Kaya po, halimbawa, kaya ginagawa na po natin ito, sapagkat itong agam-agam na mayroon ng ating mga kababayan, ayaw nating maging conflict. Okay? Tama, Secretary Baby? Tama Okay. po yan. Let's be involved. Di ba, Atty. Yes, Myra? oo. Let's be involved. Lahat po tayo ay Pilipino. Oo. Bawat piso, bawat singko, bawat milyon. Ay Oo. lahat po na nilalakaran natin, kinakain natin, ay nanggagaling po dito. Oo. Wag po na nating sabihin corrupt ang mga tao. Wag muna. We are not for or against anybody or against personalities. Okay? Tingnan na muna natin ang prosesong mayroon tayo in place ngayon. Okay? Maganda ba yun, Secretary Baby, no? Maganda po, maganda. Oo. Siguro po, umpisahan lang po natin and then sususugan po ito ni Atty. Myra mamaya na preparation po muna. Ang tawag po natin dito, pag naririnig po natin yung term na NEP, Yes. National Expenditure. Program. Ito po ay ginagawa ng executive. Aha. So makikita na pag yung letter, yung pong kulay blue na yan, Yes. yan po ang resulta po niyan ay NEP. Mhm. National Executive, ano ba? Expenditure Program of the President. Anong ahensya nangunguna para mabuo ito? DBM po. The DBM. Okay. DBM, And the the Department Department of of Finance. Yan po. yung NEDA dati. NEDA. Yes. Yan po ang The ating whole economic team. economic Economic team po. cluster. So, Economic kinakausap cluster. nila ang lahat ng ahensya ng ating ehekutibo para Because mabuo the ito. first step is the planning or the preparation stage. So, ang executive department po ang gumagawa ng pagpaplano dahil programa ito ni Presidente, saan gagastusin ang pondo, saan ilalagay ang pondo ng na kinontribute nating lahat, taxpayers money yan, hindi po ba? So, yun ang pinaka-importante. Halimbawa, role. sasabihin ni Presidente, itaas natin ang ating kakayanan sa agrikultura. Correct. Opo. Itaas natin ang ating infrastruktura. Correct. Itaas natin ang ating edukasyon. Tama po. So, itong mga respective na mga ahensya nito, tatawagin sila at sa pangunguna ng finance, ng DBM, at ng NEDA, magbubuo ng NEP. Tama Okay. po. Tama. Sila po, bawat departamento po ay magsasubmit sa kanila ng kanilang mga programa na may corresponding budget po. Oh. That's what they call in the executive department the budget call. The The, budget president call. calls for the budget of all his departments under the executive branch. So magsasubmit silang lahat and that is the preparation and planning stage. Okay. Usually, anong period ng taon ito ginagawa? Nagsisimula January ng po hanggang sa bandang May. Kasi pagdating na May, ipiprint na po nila yan. Oo. Pa-finalize nila yan para isubmit po sa Kongreso bago po mag-State of the Nation address Ayun. So, si Presidente. pag nag-State of the Nation na pag nagsona ang Presidente, ready na ito. Apo. Yes. No? Kaya babanggitin niya na, o magtrabaho na kayo. Parang ganon. Tama po. Tama po. Oh. So, ang nangyayari po, pagdating po ng, according to our Constitution, the last Thursday Mhm. of the fourth Thursday of July, nag-State of the Nation po ang ating Monday. Presidente. Mhm. So, siya po ay nagsasabi, ito po ang aking mga programa at nakikiusap po siya ngayon sa Kongreso na Yes. suportahan niya. So, parang ito na po rin, sinasubmit niya na rin yung NEP po. Okay. So, yung NEP po na yon, ang mangyayari po, pagkaroon lang ng ilang araw, inaano na po ito yung, ano yun? Yung Pina-file Pina-file na po. So, Pina-file ano na. na po ang tawag ngayon sa NEP, after NEP? GAB na po. Pero GAB teka na. muna. Ang pagbuo ng NEP, ang involved ay ang mga ahensya ng ehekutibo. ng executive Lahat ng department departamento. po. Yes. Okay. Hindi involved ang mga local government, ang mga distrito. Involved din po. Involved din. Through the Regional Development Councils. Ayun. RDCs. So Okay. dapat ang tunay na tamang proseso ay dapat nagsasubmit ang lokal na pamahalaan ang nakakaalam kung saan talaga sila nangangailangan ng tulong. So at pondo. nag-uusap na sila. Dapat yan ang Oo. mangyayari. So manggagaling Halimbawa, doon. sa issue ng eskwelahan, Yes. ang sasabihin ng local government, kailangan namin ng eskwelahan Dito dito. sa dagdag ng Kakausapin rules na ang dito. DepEd. Oo, yes. Ilagay niyo yung proyektong ito Correct. diyan sa NEP. Ganon. Tama. Kasi po ang Oo. sa isang syudad po, municipality, meron po tayong education board, di ba? Yes. So, dito po kasali rin po ang ating mga mamamayan. Tama. Nandun na rin po dapat nakikisalamuha na tayo ron. Kasi Oo. meron po member of the board din no, na galing po sa ating mga mamamayan ng lugar na yon. So, yun po, isasubmit naman papunta na ng DepEd. So, involved po talaga tayo rito mula umpisa. Yan po, oh. Oo. Citizen engagement. Yes. So, kailangan po talaga sa bawat hakbang, sa bawat step po, nandun po ang mamamayan. Oo.
Itong prosesong ito, kailan pa ito na-establish? Yan na po talaga ang proseso. Kasi po, ito po ay rule natin, kung tutusin, embodied in the Constitution also. Yes. It starts with the citizen and then, Okay, so naintindihan natin na ang NEP ay dapat may pinanggalingan ng mga local na mga pangangailangan. Local at national po. Local at national. Okay. O syempre, halimbawa highways, infrastructure. Ganun din 'yon. Anong Yung mga big ticket pinakakailangan? projects from the national government also. Yeah. And Damay also na the lahat yan. international po, baka po malimutan natin na tayo po ay may mga embahada, tayo po ay may mga kasali rin po tayo sa mga international organizations. So lahat po ito talaga, the plans and program of the government for the whole year. Okay. Very good. So pagkatapos na ito'y naging NEP, ano na ang Ang pupuntahan? susunod na po ay GAB. Okay. Because the next step magfa-file na is po the sila. legislation Legislation na po, Yung So pagkatapos ng sona ng presidente, ibibigay na 'yon. Yes, yun yung sinasabi ni Sec. Okay. David na ibibigay na yung NEP sa House of Representatives because under the Constitution, Oo. all appropriation measures should originate exclusively from the House of Representatives. Kaya ang Okay. talagang karapat-dapat na mag-file ay ang House. So it will be a House bill with number ganyan. So ang tawag na po natin dito GAB na. General Appropriations Bill. Okay. GAB na. So sa pagtas ng NEP, GAB na tayo. So sa GAB po, nagiging House Bill number. Yun. Ayan, So yun na naka-attach yung NEP doon at may magi-sponsor Yes. at yun na yun at magiging House Bill number so and so. So yung NEP po, nagiging House Bill number na po yun. Okay. So yung pong si NEP, ang pangalan niya na ngayon si GAB. Okay. So from NEP to GAB tayo. Oo. Pero po syempre, tinatawag Parang pa rin nila GAB is General Appropriations Bill. So that means it's a House bill Oo. with the number, kung ano yung number, Correct. na-numberan siya. Ngayon naman, may timetable ba na manatiling itong bill hanggang ipasa? Meron po, as any other legislative measure. We call Yes. this a legislative measure. So meron po tayong tinatawag na filing. Mhm. After filing, it will be read sa first reading. Mhm. Na dumadaan din po ito sa first, second, third, BICAM. Yes. So ito po ay isang dumadaan din po sa proseso. So pagka-file po, nagiging House Bill number siya, merong House Bill number, babasahin po ito sa first reading at ire-refer na po. Ang nangyayari po Meron kasi bang sa isang first reading, komite na magiging responsible sa Apo. pagdideliberate? Sa first reading po, sasabihin, pag binasa House Bill number, an act appropriating, ganyan ko po to sasabihin po ni Speaker, or kung sino po yung nag-head doon, to the House, referred to the House Committee on Appropriations. Ayun. So, in most cases, ito'y nire-refer sa Committee ng Appropriations. Apo. Okay. So ngayon po, ang chairman po ngayon sa ngayon po, ang chairman po natin ngayon ay si Congresswoman Swan Singh. Mhm. Siya po ang chairman. So nire-refer po sa kanya ang Committee on Appropriations po. Dahil Yun. marami po sila ron. Meron pong subcommittee Yes. chairman. So, ginagawa na yung hearing ngayon, ano, as we talk In fact, right now. Yes. Halos patapos na po sa Oo. lower house. Kaya ang gagawin ng Appropriations Committee, tatawagin lahat ng ahensya ng gobyerno at sangayon doon sa nakalagay sa NEP, doon sila magdideliberate. Yes, it will be a hearing. It's a hearing of the It's a House hearing. Committee on Appropriations, just like any hearing on any bill. So, sino naman ang knowledgeable resource person on the respective budgets of the course. department? But the departments themselves. So, pinapatawag lahat ng So, opisyal. pahihirapan na ngayon sila. Yun ang nangyayari. May Ganon. hirapan. Minsan May- naman po, may nakikita sila na, bakit wala ito? Ganon. So, hindi lang po mga departamento, pati Ayun rin ang tanong ng ko. GOCCs Halimbawa, po. titinan nilang ganyan, ganito, ganito, ganito. Teka muna, yung distrito ko kulang ng ganito eh. Ayun. So, ang tawag po dyan ay local concerns. Local Okay. concerns po na halimbawa po ang isang congressman ang sinabi po sa Department of Education ay meron kasi ako isang lugar doon. Yes. Walang-wala na nabaha yung Oo. yung aming mga school, nawarak lahat ng mga classroom. Oo. Pwede bang ipakipalagay nyo rito? Bakit wala rito? Tama. So ngayon, responsibilidad po ng nag-submit ng NEP, hindi man lang yan nakita na nawarak pala yung Oo. mga school doon. Pero na lang kung kahapon lang bumagyo or nagkaroon ng lindol. Oo. So ngayon, yun po, kaya nagkakaroon po ng interaction. Local concern man yan, it's still in the process, within the process po. That comes So- during the period of interpellation during second reading. So, ibig of the bill. sabihin, pwedeng ikonsidera Yes. yung pangangailangan yan at
ano ba yun? Ang tawag doon, ini-insert? Ayan. Sa period of amendments. Period of Amendments amendments. yun. Oo. Opo. So yung pagkatapos ng sinabi ni Sec Baby na nangyari sa period of interpellation na where any member of the House say can stand up and say what happened to the budget on this because Oo. my district suffered this calamity and what happened. So yun ang period na pwede mong erase talaga yung mga valid local concerns ng district congressman. For example, nakita ko yung hearing ng judicial Mhm. mismo ng Supreme Court. At matapos na sa NEP na ganyan, sabi ng isang congressman, alam niyo, meron na tayong batas ngayon para yung mga may difficulty sa hearing ay magkaroon sila ng sign language. Maaari bang ipasok niya para magkaroon tayo ng ganong may katuparan yung nasa batas? So the Kaagad, so hearing na yon, Mhm. nag-estimate sila ng pangailangan na presyo. Sabing ganyan, 50 million po. Di idagdag natin, ganon. Yes, during the period po of amendment, you can, as a member of the House can propose to amend. For example, dun sa programa na yon, siguro under DepEd ba ito, ay walang programa for the hearing impaired. So nakalimutan kunyari ng DepEd na may importansya din yun. So a member can propose an amendment. An amendment is making amendments is actually part of the function of a legislator. So Yes. wala pong masama sa pag-a-amend. Now, siguro, ngayon lang kasi nagagamit yung term na insertion, so perhaps maybe we should clarify that technically sa Constitution po, the term that is used is the word amendment. Yes. Amendment is to propose changes to the bill. Okay. And how do you propose changes? How to amend? One, you can amend by insertion. Ayun. So you hear sometimes kung nagmo-monitor kayo ng mga plenary debates na may makirinig kayo magsabi na I propose this amendment on page 5, line 3. Yes. I propose to insert the word ganito, whatever is the amendment. So that's amendment by insertion. That is perfectly valid. There is also amendment by deletion. You hear sometimes on page 7 from line delete ito, 11 to ganyan. 15, delete the whole phrase from that. And that is also a valid amendment by deletion. There is also amendment by, let's say, substitution. You propose a new provision. I propose to amend by substituting this for the whole paragraph B. You change it. So those are all valid manners of amendment. So that's why naririnig natin yung word na insertion because usually the amendment is made by insertion. But that's just one way of amending. Pinag-aaway ngayon yung amendment Hindi at ka- insertion. Kasi nga po, akala natin, pag sinabi natin insertion, masama na kaagad eh. So ito po ay part ng process. Pero meron ding insertion na masama. Mamaya natin siguro matatapi. Mamaya. Gusto ko rin po sanang susugan ang sinabi ni Attorney Myra. When you say amendments, period of amendments, kailan po nangyayari ito? Yes, oo. So pagkatapos po ng first reading, nagko-committee hearing tayo. Sinasabi, eto kasi kailangan merong hindi nakakarinig, merong ano. Pagkatapos po nun, ina-approve. Pag nasa plenary na po tayo, nandun po nangyayari. Yung lahat na po sa committee po kasi, member ka lang dapat ng Committee on Appropriations. Dito po sa plenary na po, lahat na po nandun na. Nandito na po yung period of interpellation, period of amendment, period of sponsorship. Sponsorship po muna, interpellation, amendment. So magkakaroon na, dito na po nagaganap yung sinasabi ni Attorney Myra na period of amendments. Nasa floor na po ito Tapos second reading approval na po and then third reading. Between the second and the third, wala po masyado nangyayari diyan. So sa third reading, ang tatanungin niyo po ay kailan nagtatambal yung House of Representatives and the Senate. Ngayon Teka muna. Pagkatapos ng third reading, aprobado na. Ng House. Ng Nasa House. House. House Yun, po. Okay. So, pagkatapos maaprobahan ng House, It will now be transmitted. The bill as approved by the House on third reading will then be transmitted to the Senate. So pagdating sa Senate, ipa-file yun sa Bills and Index ng Senate. magkakaroon nga ng Senate bill. No, Hindi. po. We will It's use that that. same bill na House bill. It will be read on the floor, House bill number ganyan, the General Appropriations Bill, and the presiding officer will then refer it to the Committee on Finance naman sa But sa House. technically, Bishop, kahit po hindi pa pasado ngayon sa third reading, para po sa time frame natin, ngayon po nag-umpisa na po
ang Senate Senate Committee. Chairman, Committee Chairman naman doon. Ang tawag naman po, ang counterpart ng Committee on Appropriations ay Committee on Finance, si Senator Gatchalian po. Nag-umpisa na po, matagal-tagal Oo. na, ng committee deliberation po. So, Mhm. nag-uumpisa na po para makasave ng time habang mag-third reading. Hindi pa po nagte-third reading sa House eh. Pero tatapusin po nila ito. Oo, kung Or halimbawa technically, mag-third they say reading, it, medyo i-synchronize na lang ang mga deliberation. Ang tawag Okay. po sa House, ay sa Senate, ay parang budget briefing. Kasi nga, hindi pa technically dumadating yung House bill. Okay. Ay nagbi-briefing na to get an overview rin of the NEP, no, of the bill, actually pala, the budget bill. Although Okay. wala pa. But the official process is that yung bill as approved by the House, the GAB, will then be transmitted to the Senate. At yun ang pag-uusapan sa Senate, it will be referred to the Committee. So, on ang Finance. mangyayari, yung dumating sa Senado at binigay sa Committee ng Finance, ano na ang form nun ngayon? Kung aprobahan ng Senado? So, yung mismo pong galing sa House as approved by the House on third reading at transmit sa Senate, ay yun ang pag-uusapan at doon papasok sa period na yun sa Senate ang other amendments naman by the senators. Ayun Kasi nga, yung amendments sa House ay by the congressmen. Oh, Mhm. ito naman, amendments by the Senate. So, they can Okay. also amend by insertion, amend by deletion, amend by substitution. But in most cases, hindi na ito by district. Oh, hindi na po. Hindi na. Ay dahil ang jurisdiction ng senator ay ano sila, nationwide. So, Oh. they can propose any amendment to the budget. So, yun naman ang pagdidiskusyonan on the floor. Meron din, so iso-sponsor yon ni Senator Gatchalian, whoever's the chairman of the Finance Committee, he sponsors the budget, and then may mga subcommittee chairman din, and then yun na, period of interpellation and period of amendments. na. Okay. So now I have a question. Lahat ng pinag-usapan natin ay klaro na galing sa ehekutibo, programa ito. Dinala sa House, okay? Pinasa ng House, inakyat sa Senado. Ang tanong ko, lahat ito as it stands, no? Current sa pinag-uusapan natin, programa ito. Pero merong unprogrammed. Tama po. Paano pumapasok yun? So sa budget bill, at sa budget natin, even as it is passed, yung GAA mismo, there is a portion na program funds. Ito yung kita natin line by line. Budget ng DepEd, kita mo ang programa ng DepEd with the corresponding amount for personnel, for MOOE, for capital outlay. Naka-program yun kasi parang budget mo sa bahay, alam mo kung magkano ang gastos mo sa mantika, Oo. sa gasol, sa kamatis, yan. Program lahat yun dahil kwentado mo yun. Oo. Oh, yun ang mga projects ng gobyerno. Ngayon, may portion lagi naman sa budget din natin na unprogrammed allocations or unprogrammed funds. Bakit natin kailangan ito? Lump sum amount yun usually with general headings lang. Sapagkat hindi natin alam, unprogrammed, kung may pangangailangan tayo, sa batas natin, pwede lang gastos yan ang unprogrammed funds kung may extra income ang gobyerno na hindi counted dun sa programa natin. Yung alam mong kikitain mo, salary mo for the month, alam mo yun ang kikitain mo, Okay. may biglang ng windfall bonus ka. Yung parang ganun yun, additional income. Number 2, kung may batas na nagsasabi na pag kinita mo ito, galing sa batas na ito, pwede mong gastusin dito. And number 3, counterpart funds ng mga ODA, yung mga foreign grants. So may counterfund budget tayo doon, kailangan nating bayaran yon. So, pero stricto ang paggamit dapat ng Yes. unprogrammed funds. And in the past, the unprogrammed funds, maliit lang yun usually compared to the Okay. to the But who programmed determines funds. the volume of the unprogrammed funds? Well, it should have been the executive department. Originally sa NEP nila, meron talaga nga yun Meron na na po yun. unprogrammed funds. Nandoon na yun. Ang nangyayari lang siguro na nakita natin dito sa pinag-uusapan nating nangyari sa budget nitong 2025 ay parang nadagdagan ng malaki-laki yung unprogrammed funds ng gobyerno na hindi naman yun ang original programa ni Yung Presidente bang unprogrammed funds na nakalagay sa NEP ay yan by subject din sa amendments? Yes po. Ayun. Everything is subject to amendments. And that's the rub. That's where the problem, I think, started because Okay. malaki ang nadagdag sa unprogrammed Alam mo, funds. Secretary Baby, mahirap na ang pinag-uusapan, corrupt si ganito, si ganyan, si ganyan, si ganyan, pero hindi tinitinan yung proseso. Yeah, it's in the Oo. process. Pag hindi po natin alam yung, parang paggawa po yan ng corned beef eh. Pag hindi mo tinignan kung saan nagkaroon ng
hindi kagandahan sa proseso. Hindi, Kaninorte na lang. Kaninorte. Hindi. So, kailangan po talaga bawat Pilipino po malaman po kahit papano kung ano po yung proseso. Kasi hindi po natin nalalaman kung saan natin nanggagaling. Kasi alam mo, at nambibintang po tayo. madaling mambintang eh. Oo. Oo, na hindi mo alam eh. Or anyway, so, mag-aaminda ang Senado. Ngayon, kung halimbawang merong amendments na ginawa ang Senado para sa isang proyekto, okay? O, nagkaintindihan sila. So, ibig sabihin, humaharap din yung mga ahensya ng gobyerno sa kanila. Yan. Okay. Oo. Tama yun. Para po. Okay. So, ibig sabihin, ang pagkakaintindi ko, alam mo, chismoso din ako. Naririnig Pare-pareho ko. po tayo. Ganun ba? Okay. Anyway, hindi, ang nakalagay lang daw yung proyekto, pero walang identity kung sino ang pinanggalingan nun. O yung sino yung proponent. Hindi siya lumalabas po sa mismong GAA. Ah. Dahil yun lang project. Kita naman natin ang form ng GAA, yung makapal na libro. Walang nakalagay talaga doon na proponent. Pero that should have been indicated maybe during the discussions, like on the floor. Pero parang ewan ko kung nangyari yan din itong mga huling panahon. Tapatan po, Oo. Bishop. Ako, ito po sariling, hindi lang pananaw, kung hindi experience. Halimbawa po, ang Department of DPWH, pagka po during budget deliberations or budget time, proseso, yung pong DPWH, nagpupunta po yan sa bawat congressman. Mhm. Sinasabi, Congressman, ito po yung mga maapektuhan na project po sa lugar ninyo. Wag na po yan. Pag nakakita na po kayo yung makapal po na libro, ang tawag po ay GAA, makikita nyo po ron, bawa, DPWH, Region 1. Tapos, by district po ang nandun. So, malalaman mo na po, pag ikaw ay congressman, ito po ang mga apektado ko. So, hindi ka papayag kung ikaw po ay congressman, na bigla na lang may kakalkalin doon na kalsada nang hindi mo alam. Oh. So, malalaman mo po yun kasi ang tititigan mo unang-una bago ka tumitig sa makapal na libro kung ano nangyayari po sa distrito nyo. Kung ano ang mangyayari at nangyayari sa iyong distrito. So, sa akin po ay hindi na dapat ang tanong ay nakalagay ba kung sino ang proponent? Kasi po pag sinabi, mali rin po na sabihin natin na ang proponent karamihan congressman. Nag-umpisa po tayo sa NEP eh. Okay. DPWH po ang nagpo-post nito. Okay. Kaya lang po, syempre, sometimes, not very often though, ay alam po ito ng congressman concerned. Kaya nga ang tawag po sa district representative. And for that matter, kung sa Senado naman, alam din kung sino ang nag-isip ng gayong yes, proyekto. Alam po ito. While the names do not appear in the GAA, but there should be a record of that. Okay. Because it cannot appear by magic out of thin air. So, sa cycle ba, sa paggawa nito, meron tayong safeguards para halimbawa, lumalabas ngayon sa mga investigasyon, may collusion. Tama. Di ba? At sinasabi, doon ang pinanggagalingan yan. Kaya may mga taong galit sa insertion. Okay? Huwag na tanggalin na yan. Okay. So, hindi naman pwedeng mawala yon. Hindi po pwede. Nasa proseso po yun eh. Nasa proseso. Pero yung sa word po ng collusion, talaga po dapat magkaisa ang DPWH as ang district engineer at district representative. Kasi po syempre ang mas nakakaalam ng lugar na yon ay yung district engineer at yung district representative. Alam din po yan eh. Dahil, although para sa akin lang po ang congressman po ay more on legislator. Sana. Okay. Pero ngayon po ay more on ano rin sila eh. Parang nag-aral din po ng ihinyero ang dating. So, talagang dapat po ay talagang pagkaisahan po natin to. Maganda naman po ang proseso. We have a very good budget cycle process. Hanggang po sa ito'y maging BICAM, maging enrolled bill, at maging batas. Meron nga mga nag-iisip na yung mga investigasyon ng House o kaya ng Senado, kinakailangan may makulong. Alam mo, hindi ko iniisip yun. Hindi naman nila trabaho magpakulong eh. Ang trabaho nila, i-improve itong cycle na ito. Tama ba ako? Opo. We have very good laws. Yes. I've worked with this for many years po. Hanggang ngayon po ba, alam mo ba, Bishop, marami po tayong batas na hindi pa nai-implement.
Oh. Okay, marami pong wala pang IRR, gawa tayo ng gawa ng batas eh. Marami pa po. Ngayon, ang sinasabi ko lang po ay, gaya po nito, ang ganda po ng sistema natin eh. Number 1 nga po tayo sa buong mundo sa paggawa ng presentation eh, mga Pilipino. Oo. Pero yung implementation, and then the worst is the accountability. Oo. Yan po ang nawawala sa atin. Okay. Execution and the Anyway, sa accountability. cycle na ito, nandun tayo sa parang orange yata. Pakiakyat niya ng ating ano yan, no? House deliberations, tapos na Senate deliberations. Pagkatapos may bicameral deliberations. How does this happen? Yan. This one po, ito ang pinakamatindi ngayon. Pag nakikita niyo po sa Facebook, trending po yung word na ano po, nawala na yung mga word na unli, mga ganun eh. Oh. Ang nauso na po ngayon. Kailangan medyo Bicam. matalino ang dating eh. Bicam at saka Bicam. Sa Bicam kasi, pag sa barbero po, pinag-uusapan ito, pati barbero ngayon, alam na ang kahulugan ng Bicam. Oo. So yung Mabuti bicameral, sana kung barbero, yung anak kong maliit eh. Tinatanong ako kung ano yung bicam. Eh. yun nga po nagtitinda ng tinapa sa amin, alam din yung Bicam eh. So ang ibig po sabihin ng Bicam, yan, alam ni Attorney Myra to, Bicam po, by, from the word by, dalawa. So Yeah. yung pong lower house tsaka upper house ay mamimili po sila, delegate, ano yan? So, Ano yun? both houses will Designate. choose they will designate the BICAM members and the BICAM chairman, which is usually the House Appropriations Head and the Senate Finance Head. Yes. And then yung membership noon. Bakit po meron tayong bicameral conference committee? It's a committee. Yes. So, dahil po yan sa, although sinasabi na rin, may narinig ako mga lawyers nagsasabi din at ibang commentators. Is that the same as a small committee? Iba pa yun. Ito Iba pa po po talaga, bicameral committee na malakihan. Sa bicam ba, represented ang Hekutibo? No. Hindi po. This is a legislative committee. And why is it there? It's because dalawa ang versions ng GAB. Of course, yes. The GAB that we mentioned from the Right. House that's been transmitted to the Senate and yung product ng work at amendments ng Senate of that House bill. So Okay. GAB 1 and GAB 2 actually. So magkaiba yun ng version usually. Paano ka mag-e-enroll at gagawa ng isang kopya ng enrolled GAA bill kung magkakaiba ang section 1 niya ay iba ang pagkasulat sa Tama. section 1 ng kabila. And that is why both houses have rules creating a bicameral conference committee for the two panels to reconcile the disagreeing provisions I-reconcile, of the isisync The House nila version Yes, and the Senate version. version. para pag-agrihan. para pag-agrihan ang one single version which will now be The Bicam report. So Oo. pagkatapos Okay. po ni House version, Senate version, so na-elect na po or na-designate na yung members ng kung 12 rito, 12 rin dito na magiging Bicam members. Ito na po yung napag-usapan nating lahat na nag-trending na pumirma ba si Senator ganyan sa Bicam report o hindi. So ang Bicam po nag-harmonize. So pag nagkaroon na po ng Bicam report, sabihin ito na po yung harmonized version Itong si Bicam report, i-ratify na naman po ito ng both houses. Ang ganda talaga ng cycle Bishop Talagang, ito na yung mga safeguard na sinasabi mo. So yung mga membro ng House of Representatives out sa Senate na hindi po membro ng Bicam, i-ratify naman nila to. Bibigyan ngayon sila ng kopya nito nung Bicam report. Pag i-electa naman po nila to, magbobotohan na naman po sila para sa Bicam report. So, masisisi po natin sila Ano ba to? Ba't hindi ko alam to? Ba't di ka nagbabasa? Dadaan ulit ito sa iyo Oo. Hindi namin alam yung Bicam report. Sabi ng isang congressman Kasi hindi naman kami member doon. Pinagbotohan ito. The I-ratify po ito. copy of the BICAM report will be ratified. will be brought by each panel to their own houses, the House of Representatives and the House So, of the Senate. pag sinasabi For nila, hindi ko po alam ratification. yan, Hindi Hindi totoo mo yun. Nag-may I go binasa out yung kasi ano, sila. Hindi nagbabasa. Hindi mo binasa yung dokumento na binigay sa'yo. Kasi pag bobotohan nyo yun kung ira-ratify nyo, are you approving the actions and changes made by your BICAM panel? Yan ang tanong dyan. at It is kahit hindi ka pumirma, Nagra-ratify ka pa rin. On the floor, we kasama ka count sa the nag-ratify. So Yes. wala po tayong sisihan Oo. dyan Walang sisihan. Tapos tapos na po tayo sa House version, the Senate version, the Bicam version, the ratified version. Iba-iba po ito Okay. Bicam, ratified version. Ngayon, pagpapunta there na is po, only one ratified version. Yes. the ratified version. For both houses, So ngayon, only ito one. pong Yes. si ratified version, magiging enrolled bill na po ito.
Ayun. Ito yung titignan, may forma na po ito. Oo. Ito po, hindi na uso yung enrolled eh. So Oo. ngayon, itong si BICAM, Sino ang talagang gumagawa ng ito po ay meron bumubuo po tayo, niyan? meron po tayong Hati din ng House tsaka at Senado? Hindi po, o? Ang final encoding final would be encoding po with sa the House. po. Oo. Sa House. Kasi doon nag-emanate eh. Lagi pong gano'n yun. Ang tawag po rito, originating house. I see. So the printing. Alam mo po, may joke nga eh. Alam mo, Bishop- pagkatapos ito, pwede na ako mag-congressman. pwede na po. Sabi, may joke po tayo eh. Oo. Ang third house daw is the BICAM house. Oo. Pero may joke nung bandang huli eh. May fourth house Joke. na eh. Printing house na. So, sinasabi kasi nila na Oo. iba na raw doon. Hindi po totoo yun. Hindi totoo yun. Ang BICAM report po should be identical. Identical. Tsaka may soft copy With naman. the ano po, identical with the ratified BICAM report should be identified with the enrolled Correct. bill. Okay. Ang tanong po natin sa mga kababayan natin, yun daw pong BICAM po ba ay napupunta kay Presidente? Kasi inakusahan si Presidente eh. Oo. Inaprobahan mo ang BICAM. So, mali po yung term Hindi. na yun. Ang BICAM po, hindi po BICAM or ratified BICAM ang dumadating sa Presidente. Ang Enrolled. dumadating po sa Presidente ay enrolled Bill. 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 Ano po ang enrolled bill na dumadating sa Presidente? Alam ko po yun kasi dadaan sa PLLO to eh. Oo. Yung enrolled bill eh. So ngayon, Ikaw ang susi niyan. so enrolled bill naman po, ang nakapirma po doon ay ang Senate President. Yes. Matatawag mo lang na enrolled bill itong papel na ito pag nakapirma na si Senate President, si Speaker of the House, the Senate Secretary, and the Secretary General of the House of Representatives. Oo. Isa na lang po. Ano ang enrolled bill? Lacking of the signature of the President. Yan ang term po ng Ayun. enrolled bill. So, ang pinipirmahan ni Presidente ay yung enrolled bill. At yung bill. pong enrolled bill na ito, original po ang pirma ni Senate President, ni ano. So ito po At hindi ng po, panahon mo, original din ang pirma mo. Original. All copies. Oo. tapos kaya itong si original, hindi pwedeng ulitin ito. Anong Natin huling maka- GAA ang pinirmahan mo, Secretary Myra? Yung 2020 Creation of Bactan International Decree yata. 2023 GAA. Oh, okay. Anyway, so anyway po, pag naki-presidente na po si enrolled bill, ibig sabihin, permado na po nung 4 na taong ating nabanggit. Eto na naman po, meron na naman safeguard na tinatawag. Ang dito po, between number 4 and may tanong number ako, 5. may tanong ako. Apo. Ano yung sinasabi na ang pinirmahan doon ni Presidente may blanco? Okay. Yun na Hindi nga. po pwede yun. Oo. That is impossible. Kasi po ang enrolled bill, wala na pong blanco yun. Wala pong pwedeng blanco yon kahit konti. Ito po, kahit ako'y singkit, sinisipat po yan. Oh. Isa-isa po yan. Ito po ay perfect form, kumbaga. Pirmado na, pipirma. Ngayon po, ang kaibahan ng GAA, itong ating bill na pinag-uusapan, ito po, ang iba pong, halimbawa, National Baptist Day po. Kung merong ayaw si Presidente ro na isang period o isang comma o isang word lang, ay ayoko tong word na to. Veto na kagad Veto yun. niya. Oo. The whole bill po vetoed. Ang kaibahan po ng GAA, pero po siyang line vetoing. Ayoko ito na to. Page 1, paragraph 7, page 13. Pwede niya pong gawin ito. So ngayon, pag ito po enrolled bill, nasa kanya na, inaaral na naman po ito ng kanyang mga cabinet members, ng kanyang opisina. Lalo na DBM. Iniisa-isa na naman yes. po nila ito. Kasi pwede naman sila mag-veto isa-isa eh. So, yun po Okay. yung nangyari. Ito yung naging kontrobersya na sinasabi nila bilang paggalang po ako po ay isang mananampalataya at naniniwala po ako na we should respect our authorities. Okay? Yes. But if you ask me, honestly, kung meron po bang role ang ating Pangulo? Syempre po, dahil nasa kanya po yun. Yes. Siya po ang bahalang pero para sa akin naman, siguro kaya niya pinirma nito, ay yung po Upon kanyang the mga advice of upon his, the advice of his executive, so cabinet ngayon, secretaries. ang mga may kasalanan na po nito ay, unang-una tayo, hindi tayo nagiging involved. Tama. Pangalawa, yung mga congressman natin, hindi sinurin. Siguro pangatlo, yung president. Pang-apat, ito na naman. Yung mga advice, meron po tayong principle of alter ego principle. Yes. So, yung pong mga ginagawa ng secretary is the act of the president. So, naniwala rin po siya. Dahil, syempre, alangan naman isa-isa, ganyan po kakapal yun eh. So, ngayon, itong si enrolled bill,
nagkaroon din naman po siya ng amendment. Marami rin po siyang vinito di ba? Meron Di ba? din. Parang billion din yung vinito niya. Kaya lang po hindi naging sapat. Kaya ko naman kayang sabing hindi naging sapat ay siya rin po ang nagsabi sa kanyang SONA, mahiya naman kayo. So it's either ang dahilan po ng mahiya naman kayo is hindi puro dahil sa meron nakalagay doon, kundi hindi ginawa na mabuti, which now comes the implementation. So, Ayun. so ngayon po ay nandun na po tayo sa NEP, GAB, tapos po ratified bicameral, Ratified, tapos enrolled enrolled, bill. oo. Ito na po, enactment. Ang tawag na po natin ay nawala na si NEP, nawala na si GAB, GAA na. Once signed by the President, it's General Appropriations Act, which Okay. should happen until December 31. Naalala ko po noong December 31, 2021, ako po yung secretary noon. Ano po ito yung magbabagong taon, December 30 or 31, nagsasign po kami. Kasi hinahabol po natin itong End of the year. end of the year. Otherwise po, magkakaroon ng reenactment. Ayun. So Of ito the po yung previous year's budget. previous year's budget. So, again, nawala na si GAA na po tayo. So, yung si GAA, signed na po ito ng presidente at ready for implementation na po. Kaya nga, nung nag-sign si Presidente, I assume ni-review ng kanyang cabinet, pertinent cabinet secretary, particularly the Department of Budget and Management, dahil sila ang lead agency. Merong nag-post, no? Nakita ko sa isang social media na ang ginagawa raw ngayon ay copy-paste ng 2025. Pwede ba mangyari yun? Hindi po pwede. Ano kayang ibig nila sabihin, kinopy-paste ang... O kung ano yung nakalagay sa GAA noong 2025, baka lang pareho lang ang budget, kaya pareho ang amount at pareho ang programa. Programa, pareho po ang Okay. Hindi programa na-increase, siguro. same as last Okay. year siguro. So, okay na-enact na ang GAA. So, what comes after? What comes after is the implementation. Mhm. So, ito na po By the yung... executive, back to the executive by- branch. Back to the executive. Isa pa po pala importante, Bishop, is napagbintangan din ng ating mga senador, ng ating mga congressman, na nangingialam daw sila sa enrolled bill. Pagdating po ng ang last act of a congressman, a member of Congress, which is a senator or representative, is hanggang ratified BICAM. Yung enrollment, na lang po yun eh. Enrollment process is just printing. Pagdating po ron, hindi na po sila pwedeng makialam. Executive na po. Pagdating sa enrolled bill, stop na po ang Kongreso, executive na po ang susunod doon. Ayun. So, once napirmahan na ang GAA, implementation na next year. Yes. Susunod na taon. So, how does implementation happen? Halimbawa, DPWH. What happens now? Now, Ito, lahat ng So, DPWH. yung DPWH, makikita na nila Nasa sa bangko na, kumbaga. pinasanagaan na ito ang budget ko for this project. Nakalista, nakita na nila. So ngayon, kanya-kanya na silang request for the release of their Ayun, funds. dahil nandoon na yun. Oo. So may ang mga kanya-kanyang ahensya at opisina ay may sari-sariling bank So, account with land bank. Given all the projects na nakalagay sa kanila, i-release na yan in bulk. May mga first tranche, second tranche. So, depende. Dahil minamanage din ng DBM, management sila. Ang Who pag-release ng initiates pondo the release? Ay, the departments will ask. Ayun. The departments will request. They will need the first tranche for these projects kasi kailangan So, magbababa na sila. magbababa na Ayun. pondo. Download po ang of funds. tawag. Ida-download. O, Da-download tinagalog po ang lang. tawag. Ibababa. Ano yung ina-allocate? I think yun yung sinabi na during the initial stage of making the planning the NEP, ay may ina-allocate na sa legislators. Hindi na ito which is applicable not- dito. Hindi na. And it should not happen. Allocable. Yung allocable. Yun na nga eh. Oo. Allocated and allocable. Nagiging... Okay. That's an irregular process. It should not happen in the beginning of the NEP. All amendments should So, happen. let's say, legislation. na-release na yung budget. Nagbaba na for a certain project. Okay. So, kung halimbawa ako ang district engineer, tatawagan ko na yung alam ko na nag-sponsor na at nag-proponent. nag-proponent noon. Oo. Correct. Kung, Sen, ito na po. Okay. Posible po yan, pero
ang hindi po yan ang tinatawag natin na regular na Regular, dapat na oo. mangyari. Pero sa nangyayari pong mga investigasyon ngayon, napakalaking posibilidad po niyan. Pero kung ako po yung engineer, hindi lang talaga legislative ang pinatutukuyan dito. Pwede rin din po involved ang mayor dito. Pwede rin din po Oh, involved tama. ang As in anybody. as in Yeah. anybody. O kaya ang DPWH mismo po. O kaya kung ang DepEd mismo po. Kasi sila yung pinanggalingan po nito eh. Okay. Well, Pinanggalingan nito. So, ibig sabihin, balikan lang itong cycle na ito, tingnan kung saan tayo mayroong mga red flags. Yun ang i-address. Hindi ba? Like you mentioned nga po, Bishop, we have, and si Sec Baby rin, we have pretty good safeguards, checks on the process. Ang problema siguro ay, yun ang nabanggit ko rin before, na yung tao na nag-i-implement, nag-i-execute ng programa, being human beings, maybe they're tempted and they collude with others to, in effect, defraud us taxpayers of our hard-earned money. Let me say this. Kasi nung araw, noong 2013, kasama ako, Secretary Baby at Secretary Myra, sa nag-file ng case against the PDAF. Nanalo kami, landmark case. At dineclare ng Supreme Court na unconstitutional ang PDAF. Kasi ang PDAF ay nagiging pera ng mga mambabatas. Pera ko ito. Pag pumasa na, pera ko ito, pera ko ito. Gagawin ko ang lahat ng... So, para bang lahat pwede nilang gawin. Pork barrel yun. Pork barrel. Okay? So, ito, hindi pwedeng maging pork barrel. Unless merong collusion. Collusion, yes, opo. Hindi naman kasi lahat ng amendments to increase the budget of one department, one program, ay masasabi na ay criminal act agad. There must be collusion in the minds of the proponent, the legislator who proposed the change, the increase, the DPWH, say, kung DPWH project yun, official who rigged the bidding, the kausap nilang contractor and suppliers to give the kickback. There should be a similar, one unified criminal intent So, for it to be a crime. Ibig sabihin, halimbawa, ginawa ng DPWH yung proyekto, okay? Pagkatapos, nag-collude sila sa mga bidders at nag-in-house sila ang gumawa. Oh, yes, So, meron silang pera. At ibibigay nila yung pera sa sinasabi, sa investigasyon. Tulong po namin ito sa inyo. So, pwede pa rin talaga mangyari yun. Sapagkat nga, ang mga tao na dapat na nag-check, dapat ay guardian natin ng pondo natin, yung nag-i-inspect, na kung tama ang size ng tubo, yung nag-a-accept to say the project has been COA has a completed. big role on this. The one that accepts na okay itong proyekto na pinondohan, bayaran na ito. Kinakailangan pala dito sa accountability at execution, naka-define dito ang lahat ng nagbibigay dito ng siguro. Opo. Di ba? Siguro, Bishop, para sa ating mga Pilipino, ako po yung bawat isa sa atin, kung ano yung in our own way, malaman po muna, parang pagdadrive ito maraman muna natin kung anong proseso ng pagdadrive para alam natin kung saan po tayo dapat mag-aral. Malaman lang po ng bawat Pilipino. Unang-una, alam natin lahat, bawal ang mangurap. Bawal po ang magnakaw, 5 o 1 bilyon, pareho pong magnanakaw yan. With emphasis, magnanakaw po Pareho yan. yun, oo. Ngayon po, ang Parang malaman ano lang yan, po natin, Secretary Baby? Ano ang tawag mo sa maliit na pako, yung tawag pakong bakya, pako, Opo. di ba? Aha. Yung malaking pako na D5, pako rin yun eh. Pako. Ganun din Huwag yun. tayo mapako rito. Oo. Ngayon, ang inaano ko lang po, siguro tayo po, mga nakakaalam nito. Ngayon, expert ka na, Oo Bishop. Siguro po, may masabihan kang dalawa, yung dalawa, may masabihan na ba? At saka we go to forum. Kami Yes. po ay talaga ako, kung pag may nag-iimbita sa akin, willing na willing ako eh. Marami na po akong iniikot eh. Malaman lang yung proseso. Ngayon, pag alam mo na yung proseso, at saan ka pwedeng ma-involve at pwedeng sumali at hindi mo ginawa, ay wag ka manisi na manisi. Oo. Huwag kang manisi na manisi. Be involved. Alam mo, hanga ako sa mga ini-interview ng mga lawyers. Pero kahit naman mga lawyer, hindi rin alam yung proseso eh. Yung specific. Yung specific po Oo. talaga yung involvement mo on this eh. Yung talagang,
ano po ito talaga. Tsaka yung pagmamahal sa bayan, kailangan Oo. dito pati. Ang tumatatak sa akin dito, Secretary Micah, yun na, Myra, no? Nasanay ako sa apo ko no? Yung number 2 rito, citizen engagement sa accountability. At meron din citizen engagement doon sa preparation Merong citizen engagement, nasaan yun? Kaya nga po, in every process, dapat engaged ang mga tao. But sadly, maybe, like lalo sa bidding, may requirement na dapat may private sector that watches the bidding, that observes, yung observer. But sometimes hindi ginagawa yun. Paano natin ma-encourage ang lahat to really participate? Let's be proactive kasi asahan ba natin na mag-invite talaga ang DPWH? Meron i-read kasing nga ang ugaling, bidding nila? wala mangyayari dyan Yeah. kahit Eh, pumunta ka social dyan. media na po Social media na ngayon Bugbugin. Pero wag lang po tayo mag-engage into fake news. At saka halimbawa po, hindi talaga natin alam, tapos nakaka-impluwensya tayo. Wag din po, kasi halimbawa hindi natin alam mismo talaga, wag din po kasi baka may maniwala Alam mo ako, naniniwala ako na kinakailangan ay hindi tayo pessimistic to the point na parang everything is futile. Sapagkat kung meron tayong magiging pag-asa, hindi ihuhulog ng Diyos yun Okay? Gagawin natin yun. Yes, God allowed this to Yes. happen, so Oo. we should do our part. So, sa mga susunod, nandoon naman sa implementation, yung tax collection ng BI, pero iba ito no? And, para ma-implement, no, yung mga bagay na ito, kinakailangan ng masusing mga mata. Yes. Okay? Siyempre, hindi nyo na matuturuan ng ombudsman. Hindi nyo na matuturuan ng ICI, iba naman yun. Pero ang talagang pinupuntuhan natin, reviewin natin itong prosesong ito sapagkat ito Hindi mawawala ito. Magtulungan na lang tayo para proteksyonan laban sa korupsyon ang prosesong ito. Yes, yung sinabi nyo kanina earlier when we were talking before the show, yung need for people to have fear in God. Kasi tao ang nag implement So pagka with impunity ka to commit these crimes, wala kang takot sa Diyos. Parang gano'n na nangyari. Hindi ka ba matakot magbulsa ng kalahating bilyon at a time? 400 million ang i-withdraw mo. At paghahati-hatian nyo, ilang billion yung nasa mesa. Yung that kind of impunity, parang walang takot sa Diyos. Siguro maganda nga yung nabanggit nyo na observation nyo yun. Parang walang fear of God. Tayo ang nag-i-implement nito, no matter the safeguard. Kung nagkulyod tayong lahat, di tayo kikibo. Sila naman patuloy sa illegal acts nila. Pero narinig ko sa Secretary Baby kanya, 2 beses mong pinuntuhan na Secretary Baby na sana ang mga mambabatas wala nang kinalaman sa pag-iimplementa. Elaborate on that. Ang sinabi ko po ay walang kinalaman sa actual na pag-implement, meaning walang kinalaman at all kung sino mananalong kontraktor, walang kinalaman na bakit nakikipag-best friend pa sa district engineer. Wala na pong hindi po Pero dapat nangyayari yun yan. So ang dapat po talaga ang mambabatas, tinitignan kung tama at tama ang simento, tama ang pako, tama ang bakal. Hindi po tayo nagkakaroon ng mga tulay na walang bakal. Yung mga yun po, karapatan po ng isang Pwede namang mambabatas yun. mag-oversight ang mambabatas. Yes, Yes, part oo. of Part the of legislative function po yun. Oversight power. is to see how the law is being implemented. That's part of their mandate. And this is a law. The This is a General law. Appropriations Act is a law. So is it implemented well? So talaga pong kasali ito. Again, ako po ang sinasuggest ko sa ating mga kababayan. Alamin po natin ang proseso. Magbantay po tayo. Huwag nating bantayan lang itong flood control. Marami pa po. Bantayan natin po lahat. I have one touchy na subject na itatanong sa inyo. Kasi merong perception na kapag ang isang department head ay humarap sa Kongreso o kaya at ito'y nagdi-deliberate ng budget, pwede nilang tanggalan ng budget yung departamento. Kaya natatakot sila. Okay? So they would be at the mercy of the ones who hold the power of the purse. Sa bagay na yon, para bang napipilitan tuloy ang mga department heads na makipagkulyod at tumanaw ng utang na loob sa kanila. So ibig sabihin, para bang doon pa lang, parang napapahiwatig na. Kung wala ako, wala kayong trabaho.
So what do you say about that? Wala pa po yata akong matandaan. Halimbawa po, zero budget mo itong buong ano na ito. Pero at the end of the day po, hanggang sa dumating sa Senate, dumating sa BICAM, na ibabalik din po. Nare-restore. Nare-restore din po. Ah. So, ang ibig sabihin nito ay, hindi naman nila pera yon. At saka napaka-irresponsable mo naman na isang mambabatas kung paano po isasweldohin ng mga taong nandun kung zero budget mo po ito. So, kaya tinitignan po talaga, dinideliberate ito tungkol sa hindi, ang GAA po ay hindi lang pondo, plans and program also. Nandun po yun with corresponding fund. The word corresponding is very important kasi kailangan nagko-correspond yung pondo sa project. Kaya nga po dapat transparent, yung mga panukalang transparent ang, sabagay, live stream naman yung amendments period, pero like yung sa BICAM, para makikita ng tao, bakit niya binabawasan yung pondo nito at nilalagay dito, tinatanggalan niya ng budget yung itong ahensya, tapos saan niya ilalagay? Importante yung transparency na ganun po, para makikita ng taong bayan, bakit ginagawa ito? Pero tama ka, Secretary Myra, kapag ang tao talaga'y nabalutan ng kasamaan, ipipilit niya. PP. Oo. Lalo na kung wala siyang takot sa Diyos. Ito po. Okay. Alam niyo, napakaganda na ng pag-uusapan natin. No? Abay, this should be an equipping para sa lahat. Ang nais natin, naniniwala ako sa governance. However, we do not leave governance to themselves. Yeah. We should help. 'Di ba? Abay, dapat po tayo, may ambag tayo sa ating pamahalaan. Kung pababayaan lang natin, wala tayong pakialam ang sasabihin natin, wala mangyayari dyan. Talagang lahat yan corrupt. Yeah. Paano na tayo lahat? Wala nang pag-asa Siguro talaga. Pati yung ating mga anak, Yeah. pati yung ating mga posterities, yung susunod sa atin, wala nang pagkilala sa kanila. Bishop, if I may suggest, ayun po, nasa church kayo, tayo. Ngayon, sa mga LGUs po, sa lahat ng mga asosasyon, ito pong budget cycle po, Tagalog din po natin, i-distribute po natin sa lahat. Sa mga barangay natin, i-display po natin lahat para info drive po natin, para bawat mamamayan ay malaman po nila kung ano yung cycle at saan po sila pwedeng mag-comment, Oo. mag-participate. Let's all work on this. Huwag lang po yung wala naman ako magagawa Kasi sino ba naman ako? Pero may ma-impluwensyahan ka lang po na 5. Yung 5 may impluwensyahan na 10. Magkakaisa po tayo para malabanan po ang korupsyon sa ating Oo. bansa. Alam mo, halimbawa, itong mga proyektong flood control, pwede naman na yung mga institutions natin na mga higher learning, mayroong mga engineering dyan, maging parang site visit nila. Ayun, Diba? parang field trip, ano? Field dating? trip nila. Hindi ba maganda yun? Ganda. Kumustahin Ganda nila. nga yun, oo. And that's Lalo a good na, may suggestion. mga siguro, may mga alumnus alumni nila. Di ba? Yung mga ganon. So, nasisiguro na walang nangyayaring hokus-pokus. Kasi pinabayaan natin. Well, okay. Maraming salamat sa Thank inyo, you so much. Secretary Thank Baby. you, Sana hindi ko Bishop. kayo na puwersa na no? Hindi po. Hindi ko naman kayo nabuli. Nag-lipstick po kami para rito. Anyway, Secretary Micah, alam nyo, napakaganda. Ang dami kong natutunan. Sana po kayo rin. At alam nyo itong episode na ito ng Lighthouse Cafe, palagay ko dapat maikalat po natin para sa kamalayan at karunungan ng ating mga kababayan. Okay? So, wag po kayong aalis. Nagpapasalamat tayo kay Secretary Myra at kay Secretary Baby po. Huwag kayong aalis. Manatili po kayo. Magbabalik ang ating Lighthouse Cafe. Welcome to Hebrews. Ito po ang segment sa ating Lighthouse Cafe na naglalayo na bigyan daan sa ating mga kaisipan at buhay at puso ang katotohanan mula sa salita ng Diyos. Kaya nga, Hebrews. Now, some verses for us to look into. Una ay Psalm number 111 verse 10. Ito po ang sinasabi. The fear of the Lord is the beginning of wisdom. Okay? Now, ang wisdom po ay hindi knowledge. Ang knowledge o kaalaman ay maaaring manggaling sa kahit anuman na pinag-aaralan natin sa mundong ito. But wisdom, kung saan natin ina-apply ang kaalaman na yan. Okay? At ang sabi dito, ang takot sa Diyos, ang pagkilala sa Kanya bilang Diyos ay simulain ng karunungan.
Kaya kahit po tayo nasa siguro mga inhinyero, lawyers, kung wala po tayong takot sa Diyos, hindi tayo makakagawa sa tamang pagkilos ng ating mga kaalaman. Okay. Now, doon po sa isang talata sa Proverbs chapter 8 and verse 13. Ito naman ang sinasabi. The fear of the Lord is to hate evil, pride, and arrogancy, and the evil way, and the froward mouth do I hate. So, maliwanag po ito na ang takot sa Diyos ay nagre-resulta na tayo ay against sa kasamaan, sa wickedness, sa pagiging palalo, ano po, sa arrogancy, at sa lahat ng maling daan. Kung kaya nga po, ang fear of God ay simulain ng talagang karunungan. Kung kaya po sa ating lipunan, kailangan natin ng mga inhinyero, kailangan natin ng mga lawyers, kailangan natin ng mga doktor, kailangan natin ng may galing upang mamuno sa ating lipunan. Nagiging congressman, nagiging senador, o baka maging presidente pa. Subalit kung wala silang takot sa Diyos, wala rin po silang respeto sa authority, wala rin silang respeto sa batas. Ano po? At yan ang simulain ng karunungan. At ang karunungan po, ang sabi na ba na kasulatan, it tendeth to life. Ang karunungan po, ang fear of the Lord, ay ang nagbibigay sa atin ng riches and honor and life. Look at Proverbs 22 verse 4. By humility and the fear of the Lord are riches and honor and life. Dumadalangin po tayo na ang ating bayan ay umahon sa lahat ng mga kahirapan, sa lahat ng mga challenges. Kung wala po tayong takot sa Diyos, wala tayong pagkakilala sa authority, wala tayong respeto sa batas, saan tayo pupulutin? Kaya ang susi po ay fear of God. Pagpalain tayo ng Panginoon. And thank you so much for joining us sa episode pang itong special ito, Gabi. At palagay ko po naging kapaki-pakinabang sa ating lahat ang mga pag-uusap. Tama, Bishop. Napaka-informative po, no? At of course, salamat po sa ating mga naging guests, si Secretary Baby Pascual. At wala tayong inaway. Secretary. Balanse. Very safe. Balanse po. Tsaka Yung maliwanag discussion. And Secretary Attorney Myra Villarica. So you can rewatch and share episodes po from our Facebook page and YouTube channels. Hanapin niyo lamang po ang Lighthouse BBC, Great Commission TV, or GCTV Asia. And ang aming pong bagong YouTube channel ay yung GCTV PH. So make sure to like and subscribe. At para naman sa mga on the go, mayroon din po tayong podcast sa Spotify. Hanapin niyo lamang po ang Lighthouse Cafe. And you can listen to our episodes saan po man kayo nandoon. Ayan, of course, salamat din po sa ating faithful na tech and food team. Hindi po magiging posible ang ating weekly live broadcast kung wala po sila. Si Sir Edwin Ballesteros, Jed Gamboa, EJ Abante, ELC, Jeff Alvarado, Kuya Leo Alpaz, Kuya Japs Dominguez, Kuya Chris Fortes, Ninang Emily Ballesteros, Ate Daisy Cu, Ate Malu Indorino. At Micah. And Micah. And we also would like to thank our ministry partners. Salamat po sa Four Gospels Catering Services, Hub 105, Haircutters Republic. Meron po silang branch dyan sa may Q Plaza Mall sa Cainta, Rizal. Ayan, meron tayong special ngayon. Occasion. Ano yan, Gabriel? Ayan, Of happy course. anniversary! Oh, 45th birthday po ng ating bishop. Ay, hindi. 45th 45th anniversary. Kaya tawagin po natin dito si Mother Imelda Wedding Abante. And of course, si anniversary. wedding anniversary. Ibig sabihin, bishop, 5 years na lang, golden na. Golden. Ayan, of course, siguro po. Oo. Ayan, and si Zeph. Si Mama. Para Yes. kompleto naman. Ayan. Okay, thank you. Thank you sa inyong pagbati. Baka nandiyan pa yung mga guests natin. Samahin natin sila dito. Oo, sama natin lahat dito. Halika kayo dito. Ayan, halika kayo. ano po sila? Pasa kayo lahat dito. Anyway. And so, join us again on Monday night. Next week, ano po? Same time, 8:30 for another live broadcast ng ating Lighthouse Cafe. Where good talks happen.